May problema ka ba? May mga agam-agam bang gumugulo sa iyong isipan? Mga bagay na hindi mo maintindihan? Dumating ka na ba sa puntong konsyensya na ang nagtatanong? Huwag mangamba, halina't ating talakayin ito sa Usapang Kapatid. Usapang Kapatid. Handang makinig sa iyo sina Father Nono Alfonso ng Society of Jesus, Sister Bubbles Bandojo at Mother Betsy Fuentes sa Usapang Kapatid. Usapang Kapatid. Magandang gabi mga kapamilya. Kumusta po kayong lahat? Patuloy po ang ating pagluluksa, syempre, sa pagpanaw ng Comedy King, si Tito Dolphy. Pero sabi nga ng mga mismo, taga-showbiz, the show must go on. Diba, Sister Bubbles? Correct. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Nono Alfonso. At welcome po sa Usapang Kapatid. Siyempre, kasama natin sina Sister Bubbles at Bian. Good evening. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad ng dati, Sabado na naman, kaya tuloy ang Usapang Kapatid. Good evening po. Parang sasabihin ko sana, nandito si Boss Charlie, parang sasabihin ko sana, parang ang hirap ngumiti ngayong mga araw na to, Ang hirap kaya kumawa. Kaya nga siya nakaitim ngayon. Oo. Kaya lang kanina, si Sister Bubbles, nabutan ko, bumubunghalit ng tawa. Kasi si Charlie may pinakita sa akin sa YouTube. Kung gusto ho ninyong matawa, Banayad Whiskey ang inyong ikiin sa YouTube. Ay, grabe. Ang galing-galing ni Dolphy. Talagang, ang sakit na ng tiyan ko sa kakatawa. Tinatawanan nila. Ako na yung tinatawanan nila sa kakatawa. Sakit ng tawa ni Sister. Lakas ng tawa mo Oo. Tuloy sabi nila, naku, madre ba yan? Lakas tumawa. Ba yan? So, yun po, sabi nga ng mga komedyante, katatapos naman po ng tribute ng mga komedyante kay Tito Dolphy, wag daw magluksa, dapat ipagdiwang ang buhay ng isang at saka lalo na tong lalo na yung buhay ni Mang Dolphy. Oo nga, grabe, Life well lived. 65 years in show business, Tsaka paulit-ulit sinasabi ng mga nagbibigay tribute na talagang, kanina narinig ko si Arnel. Mayor Lim. Hindi, sabi ni Mayor Lim, yung expression na give and take, hindi alam ni Dolphy kasi siya give ng give. Give ng give. Yan po. Marami talagang nagsasabi na outside of his show business, life, talagang itong taong ito ay matulungin, mabait, talagang mabuting tao. Ayan po. So, bukas, syempre, abangan nyo. May coverage po dito, syempre, sa ating himpilan. Merong coverage ng, syempre, ito na last day, ihahatid na siya sa libingan. Yan. Huling pamamaalam kay Tito Dolphy. At ikaw ay naroon pala bukas. Oo nga, mukha na pasubo Imagine, ako. Mukha na pasubo ako, Oo. Okay. Anyway, bati muna tayo. Sige. Go ahead, Sister Bubbles. Mauna na ako kasi iniintay nito Sige. Nakikinig ngayon ang aking pinaka-paboritong apo. Ayan, ha. Kasi daw several weeks ago, binati ko daw lahat ng kamag-anak, siya daw hindi ko binati. So, babatiin kita ngayon. Hello, Daniel. Yan, ang aking diva na apo. Matampuhin ka naman, Daniel. Ilan taon na? Ilan taon naman si Daniel? 4? Naku po. I think, hindi mo alala. Sorry, Alzheimer. So cute. Ni Tita Lola. Ako, sumablay ka na naman. Sabihin niya. Sabihin niya, naririnig ko na siya. Hindi mo alam yung ilang taon na ako. Text niya sa akin, kasama niya yung kanyang tita, si Corinne, at ang kanyang mami siguro, si Aina, at baka ang lola niya, na aking pinsan, si Ate Malu. Daddy niya si Conrad. Sino pa ba magising dyan? Hello sa inyong lahat. At kayo din, syempre, yung gusto kong laging batiin ang mama at papa ko. Si Ate, si Paula, si Noel, tsaka may nagpapabati pa, si Ate Reyna, happy birthday daw kay Neil Obnial sa Monday, gayon din kay Delphine Cagara sa July 12, at ang akin ding brother-in-law na si Ray sa July 16 din. Yan. Hi, Daniel! Okay, ako naman nais kong batiin ang ating mga suki, sina Mr. and Mrs. Pepe and Lenore Rizon. Kumusta po kayo? At nandito pa yata yung kanilang anak na si Len. Good evening, Len. And of course, mga kasama nila sa bahay, sina Marlene especially.
And again, congratulations to Rico Hizon for facilitating isa pong napakalaking karangalan sa ating bansa. Mr. Rico Hizon ang nag-facilitate ng isang pag-uusap ng United Nations sa New York. And of course, babatiin din natin si Nanay Pining, Sister Diding at Sister Bading ng Our Lady of Anang Santo Tomas de Villanueva Parish and Our Lady of the Abandoned Parish naman po sa Marikina. Good evening kay Lulu Victorino and Dina Santiago. And of course, ang kanilang obispo, si Bishop Francisco de Leon, Father Rock, Father Nante. Si Amanda Rapin, gising-gising na. Sina Josie Nato, ang kanyang mga barkada. Good evening po sa inyong lahat. And of course, ang ating mga listeners sa Montalban, Marikina, Barangka especially, kapitbahay namin, dyan po sa Sapang Palay, dyan po sa Payatas. Good evening po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng gabi. And Sister Bubbles, ito, si Father Adolfo Dacanay, the Great. Ayan hindi raw natin binabati. Nanonood pala siya, nagpapatulog siya, Hi, Father. Nanonood pala siya. Ayan Father, binati na kita. Hindi ka pahabol. Yes. Tama ako, 4 years old. 4 years old. Kumaway daw siya sa TV. Kumawayan tayo. And hi, Carlo. Yes. Baka si Kay din. Sino pa ba ang mga gising lahat dyan? Okay, yes, Bian. Go ahead. Opo, babatiin ko po ang aking mommy at ang aking daddy, pati po yung kapatid ko na galing sa prayer meeting. Wow. Diba? Hello, Ramil. Tapos, syempre po, babatiin ko yung tito kasi Tito Leon, si Mama, si Ate Al. Si Tita Delor po, regular listener natin. Nagpapabati po siya. Magandang gabi po sa atin. At kay Kuya June Aloro, happy birthday po sa inyo. Kasama po namin sa Jescom. Wow. Okay. And Sister Bubbles, Bian, bago tayo magpatuloy, syempre, ano naman ang ating pakikiramay? Oo, dahil yung isa pong guest natin, sometime ago, Years ago, oo. Yes, si Mr. Wawel Mercado, namayapa na rin po. Halos magkasabay nga sila, no? So, yun po, nakikiramay kami syempre sa pamilya niya. kay Pero lalo Mila. na kay Mila at kay Therese. Yan. So, at sa mga sa mga kabatch ni Nawawel, meron po silang yung funeral mass bukas po 1:30 p.m. dyan po sa saan nga to, Sister Babos? Sa May New Manila. Sa Mount Carmel. Mount Yun. Carmel. Yan. Bukas din ang funeral Yes, mass. 1:30 p.m. Okay, so kung kakilala niyo po, kasi halos magkakapatid yan Sister Babos ng mga atinista, no? Si Nawawel. Lahat sila. Lahat sila. So, you are being invited po, na pumunta doon at makiramay sa buong pamilya. Okay, so ngayon pong buwang ito ay buwan ng ng patron po ng mga iswita, syempre ng aming mga kapatid na mga madre. Mga kamag-anak. Oo, kamag-anak. Wala pong iba kundi si San Ignacio de Loyola. So magkakaroon po tayo ng series every Saturday night. Ipagdiriwang po natin ang buhay ni San Ignacio de Loyola at ang kanyang mga turo o aral na iniwan din sa atin upang pong palalimin ang ating buhay pananampalataya. And of course, tonight, meron tayong guest. Isa pong kabataan. Mamaya po na ipapakilala, pero sa ating pong mga listeners, ito po ang ating question for the night. Siguro, sa tingin niyo po ba, nagdarasal pa ang mga kabataan ngayon? Yan. Ayan, ha? Teka pahabol Hi, Bitchik. Ay, kasama ko yun si... Kasama mo? Kasama ko si Bitchik buong linggo, Nagmi-meeting kami, oo. At yun po. So, sa tingin niyo po ba, mga kapamilya, ang mga kabataan ba ay nagdarasal pa? Ayan. Okay, so you can text us your answers. Text naman po ang DZMM space react at ang inyong kasagutan sa ating question for the night. Sa tingin niyo po ba nagdarasal pa ang mga kabataan natin ngayon at ipadala sa 2366. Okay, babalik po kami sa pagbabalik ang ating talakayan. Samantala, isa muna pong awitin na inspired by Saint Ignatius of Loyola. Ayan. Ayun na.
sumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabati kapag loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Okay, balik po tayo mga kapamilya sa Usapang Kapatid. It's Saturday night po, kaya dapat tayo mag-usap-usap. At ngayon nga po ay buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang po namin ang kapistahan po ni San Ignacio de Loyola, ang patron ng mga Jesuita ng Ateneo de Manila at ang mga kamag-anak naming mga yan, Sinakulo. Marami sisters. pang iba. At marami pang diba? iba. Kasi hindi naman ninyo pag-aari si San Ignacio. Amen. Pag-aari ni God. Okay. At biyaya para sa buong simbahan. So buong buwan po ng Hulyo ay ipagdiriwang po natin ang kanyang kapistahan sa pamamagitan ng kumbaga pagdiriwang ng kanyang buhay at ng kanyang legacy din. Yan. Pinag-uusapan yung mga legacy, legacy ni Tito Dolphy. Meron din pong legacy, alam niyo po ba, halimbawa, yung De Colores, di ba? Yan ano rin yan, inspired ng spiritual exercises ni Ganon? ni San Ignacio. Merong mga Jesuitang nagdala niyan dito. Ganon. Oo. At Sa marami ano pang... ang tawag doon yung De Colores? ano? Anong group mo Hindi ko naabutan yun eh. Cursilyo. Cursilyo, oo. Yun po, ayun po, kasi nagpa-uso ng sistematikong pagre-retreat. Pag yun pong yung mahabang panalangin, ilang araw, wala pong iba kundi si San Ignacio de Loyola. So, yan po, we will talk about that, yung mga legacy. Okay, so, pero ang pag-uusapan po natin ngayon, halimbawa, yung mga kabataan. Magsimula tayo sa mga kabataan sa kinabukasan ng ating bayan, at ang kanilang spiritual life. Ayan. At kayo po mga kapamilya, ito po ang ating question for the night. Sa tingin niyo po ba nagdadasal pa itong ating mga kabataan? Yung mga anak niyo ba, no? Nagdarasal pa ba yan? O wala nang panahong magdasal, puro na lang Facebook? Ayan, teka. Oo. So, Lagot ka. para po sa inyong Hindi sila yung lagot, ikaw ang para po sa inyong mga sagot, i-text naman po DZMM space react space at ang inyong kasagutan at ipadala sa 2366. Siguro pwede rin sila mag-advise kung paano nilang tinutulungan. Oo, Pero, pwede rin sila magbigay ng kanilang mga puna. Oo, Yan, kasi... mga suggestions. Oo. Kasi, nung isang araw lamang, hindi, nako. pwede silang magsalita ng parang sagutin yung sinasabi mong nagdadasal pa Oo, ba kayo? Aba, Correct. nang hahamon si Father Oo, Nono, ha? kasi nung isang araw lang, Sister Babos, may nakadebate akong pamilya eh. Oh. Hindi pamilya, nanay pala, no? Oo. Kasi ang sabi, yung kasalanan kasi ng mga pare, kasi yung mga humilya hindi masyadong maganda. Sabi ko, kasi po nanay, 'di ba? Isang linggo lang kami magkikita ng anak ninyo, ng mga tao. Tapos ganun pa yung humilya. At yung humilya mo 7 minutes, what can you say in 7 minutes about the faith, Oo. Hindi naman pwedeng masyadong hindi depende po, doon. sabi ko hindi lamang pare, trabaho rin yan ng mga magulang. Nung sinabi ko na yan, Pamilya. ayaw nang tumingin sa akin. Ayan. Okay, so ipapakilala po namin, meron po tayong kasama na
kabataan. Yan. Ayan. At siya po kumbaga tumutulong sa paghubog ng mga kapwa kabataan sa kanilang prayer life. In fact, ano po siya, miyembro ng ito, ang tagal-tagal na nito, Sister Babos, ng Christian Life Community. Christian Life Communities. At syempre po merong chapter yan dito sa Pilipinas. Siya po ay miyembro niyan at rin po siya, nag-graduate sa Ateneo de Manila University noong 2008. Pero ewan ko kung anong nangyari dito Bakit? Dapat nagpapayaman ito pero pinili. Ayun. Pinili na Oo, ang trabaho niya parang formator siya. Yes, pinili na. Sige, mamaya ikikwentuhin sa atin ng ating pong guest resource person. Wala pong iba kundi ang haba ng pangalan. Sige. Jasmine. Ay, mali yung Mali. Jasmine Marie Elaine Duran or Jamie for short. Okay. Yan. Hi, Jamie. Hi, Jamie. Po. Hello, Good Father evening. Nono. Hello, Oo. Sister Bubbles. Hello, Bian. Yan, baka gusto mo munang batiin. Oo, yung sino gusto mong batiin? mga magulang mo, mga tagahanga mo, mga Binabati taga-CLC. ko po ang mga taga-CLC. Aha. Nagbilin sila. Babatiin mo isa-isa. Batiin ko daw sila. Tapos, nanonood pa daw sila, gising pa daw Wow. sila. So, yung mga kasama ko sa CLC Philippines, kung nakakapanood pa yung mga sa ibang bansa, pwede rin. Oo. Kasi it's a worldwide community. Yes. Tapos binabati ko rin ang aking pamilya na nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Yan, Yun. oo. At syempre may kasama ka. Pakilala mo Nanay ko naman. nandito. Oo, yan. Oo, may cheering squad. Oo. Chaperon. Okay, so Jamie, siguro very briefly lang bago natin puntahan yung ating topic for the night, yun ngang kabataan at ang kanyang spiritual life. Siguro konting history, ano ba tong Christian Life Community na pinaglilingkuran mo? Ang Christian Life Community, nanggaling din kami kay San Ignacio. So, merong isang Jesuita na pangalan si John Lunis at binuo niya yung mga kabataan, nag-meet sila every week or so, ganyan. Tapos, nag-usap-usap lang sila tungkol sa kanilang pananampalataya, tungkol sa kanilang faith, ganyan. Tapos, ang CLC, nabuo na doon. Pero hundreds of years na, po, Mula kailan next ba? year po, we're celebrating our 450th Wow! year. Oh, see? I know, this year po, sorry, this year. 400. 450th year. Oo, halos kasabay. Kasabay ni Ignacio yan. Oo. Opo. Ano siya, So, French? Nagsimula po kami, Eunice. Marian Congregation. Yun po ang una naming pangalan. Tapos Tagal naging... na talaga Pero to. anong nationality ng founder? Si John Lunis, French po French, yata siya. mukhang French, Pero galing po talaga kay San Ignacio talaga. Oo. Jesuita siya. Sweeta po si John Oo. Lunis. Di ba nung araw pati, alam ko, din ng CLC tinawag na sodality? Opo, naging Sodality of Mary din po. So parang, ibig ba sabihin nun, Jamie, ang spirituality ng CLC, very Marian? It's Ignatian, it's Christ-centered, kaya po ginawang Christian Life Community. Pero we hold Mary as a special devotion. Kasi po, syempre... Dahil sa roots nyo. Opo. Kasi diba si Mama Mary, mas maaabot mo si Jesus through kay Mary. Oo, kaya diba sinasabi, to Jesus through Mary. Tumatango-tango yung mother mo. Approve. Chinecheck. Tingnan ko. Orthodox po siya nung high school. Sodality. Ay, nabutan mo yun. Abutan po niya yun bago pa naging Christian Life Community. Wow, siguro kay dad mo si Tito Dolphy. Okay, so sige. So yan po ang pinaglilingkurang grupo. Gaano kayo kalaki dito sa Pilipinas at sa mundo, in terms of... Yung youth muna, yung youth. Yung youth po, we have about, in all the Ateneos, almost all the Ateneos in the country, meron po kaming youth Christian Life Community, YCLCs. Meron din kaming mga parish-based, kunyari sa Baguio, sa San Pedro, Laguna, sa
Sa amin, sa Naga, marami rin Sa doon. Naga, Oo. marami po kaming youth doon sa Naga. So, meron kami sa high school at college. Pati po yung mga hindi nasa high school at college, maski mga out-of-school youth, Yes. pinagsisilbihan din namin. Nagiging miyembro din po sila ng CLC. So, hindi lang sabi mo, syempre sa lahat ng Ateneo meron, pero lampas sa Ateneo ang membership nyo ng mga Opo. kabataan. Meron din po kaming mga hindi nag-aaral sa Ateneo. Sa ibang eskwelahan din. Opo, kunyari sa Miriam, hindi naman po sila Ignatian. So talagang pero- malawak na yung Tsaka sabi nga kanilang niya, hindi ko network. alam yun, may parish base, may out-of-school youth. Marami silang Sa rin, di ba? Payatas po, meron po kami Oo, yun. CLC doon. Talagang malawak na. And of course, all across the globe. Yun nga. Pero yung inyong headquarters din sa di ba? Nasa Rome po. Rome, di ba? Meron din silang gano'n. Ang amin pong World Ecclesiastical Assistant ay si Father General Adolfo Nicolas. Ayun tingnan Anong mo. tawag yun sa kanya? Ecclesiastical Assistant lang nila, samantalang kami, boss namin. Opo, assistant lang po namin kasi kami ay lay organization. So, tinutulungan kami ng mga pare Oo. na sa aming spirituality, pero nangunguna pa rin yung lay. Yes. Yun yung maganda nga sa kanila, Sister Babos, na ito, hindi to religious congregation. Initiative talaga ng mga Yes, laiko. mga laiko po ito. Pero Yes. hindi ko alam na gano'n. Meron talagang formal links pala with the Society of Jesus. Opo. Nasa po kami? GC35. Yun. May presence kayo sa GC35? Nandun po ang pangalan namin. Ayun naman, nanay, pasado, Ang GC, dun sa mga nakikinig, General Congregation. yung pong yung paminsan-minsang ng pagtitipon. mga Heswita sa buong mundo. Minsan lang yan mangyari. alam mo ano yun sa maraming mga kongregasyon ngayon, sa mga general chapters, meron na talagang lay participation. So, merong, statement, no? I think it's a statement. Dapat lang. Recognition Kailangan din, niyo po oo. Recognition din ng napakahalagang lugar ng mga laiko sa buhay ng simbahan. Sige, okay. So, yan ang CLC at ngayon, dumako na tayo sa personal life mo, Jamie. Kasi ako talaga, concern ko yung Sister Babos, yung bilang pare, yung mga, kumbaga, just as we say na the future of our country is yung mga kabataan, ganun din, ang kinabukasan din ng simbahan, Yung kabataan din. Marami ng araw ang chismis, ang mga survey na yan. May survey ka na naman. Di ba? Wala. Wala ka ngayon. Pero yung matagal ng survey na marami ng, di ba, umaalis sa simbahan, mga kabataan. So, kumbaga, how would that future look? Di ba? Kung ganyan nga. So, dumako tayo sa mismong, karanasan ng isang kabataan. Ikaw, Jamie, nung ipinanganak ka ba, ka na? Banal ka na? Kailan nagsimula itong itong Siguro po kasi pagpapakabanal? nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko, nasa simbahan na kami. Parang si Maria at si Elizabeth. So, parang kinalakihan ko na yung ganong environment na yung mga magulang ko nagsisilbi sa simbahan, nakita ko yung mga kapatid ko nagsisilbi sa simbahan. Tapos, parang laki ako na sa mga retreat house. Parang bata pa lang ako, sumasama na ako sa mga retreat, nagsistaff ako, ganyan. Maski na yung pagtulong lang sa sa sacristy ako lagi tumutulong sa paglinis ng kandila. So yun, nung nag-aral ako sa San Beda, Alabang, tapos meron kami yung Peace Retreat Movement. Parang days, pero Benedictine iba. So, ibig mo sabihin, yung malaki yung contribution ng mga magulang mo, ng pamilya, no? So, yun na talaga yung kinagisnan ko na environment na... Ayan, makinig po kayo mga magulang, ha? Oo, talagang... Puro pare. Hindi, mga magulang ang, di ba? Opo, na syempre yung example nila na ito magtutulong sa mga bata, ganyan, nagkakatikism kapag Sabado, ganyan. Sinasama nila ako, kasing laki ko lang or mas bata pa ako doon, naalala ko yon na magkakatikism sila, tapos kakain ng sopas, ganyan. Tapos, nung nag-grade school, high school na ako, meron na akong sariling paraan. Parang, meron ng pwede ko nang gawin on my own. Nagawa ko, sumali ako, nag-volunteer ako sa mga social action. So, ganyan. pagkatapos ng timo, ang ganda ng nito ito yung
matagal na itong tinuturo ng simbahan, ano, na yung unang, ano, di ba? Domestic church. Yung mga pamilya. magulang, yung pamilya, yung dyan po manggagaling ang buhay pananampalataya ng ating mga anak. Pagkatapos, nung nagsimula na siya sa eskwelahan, Siya na yung pumipili noon. at malaking tulong na rin yung eskwelahan, pero secondary na yung eskwelahan, di ba? Curious ako kasi sabi ni Jamie, yun ang kinagisnan niya. Parang mas nakikita lang niya, ginagawa. Hindi masyado siguro ito yung sermon-sermon. Ganito, ganito. Hindi po. no? Parang sinasama lang nila. Kasi Oo. syempre, wala namang mag-aalaga sa akin. Sabi, alam mo, iwan nila ako sa bahay. So, parang makikita-kita ko lang, tag-along, ganyan. Tapos nung bandang malaki-laki ka na, pinatrabaho ka na rin. Tumutulong na rin, ganyan. Galing kasi palagi kong ginawa ng magulang ni Jamie, lumikha sila ng isang kapaligiran. Di ba? Yes. They created an environment such na makikita ni Jamie, Natural. ito yung gusto nilang ituro. Yung ba, yung ginagawa. Tsaka natural yung... By example. At natural. Hindi kailangan, hindi siya pilit. Natural yung pananampalataya. Di ba? Bahagi ng buhay. Bahagi ng buhay. May mga kasi ako, may mga kakilala ko, mga kinakasal namin na mag-asawa, hirap na hirap dun sa aspetong yun, yung paano ituturo yung kanilang pananampalataya kasi wala rin sila. Di ba yung yung binyag, kasal, libing. Then lang oo. Anyway, so ako, Jamie, dun sa kwento mo rin, ito yung Sister Babos, yung panalangin. Di ba? Sabi mo, very active yung mga magulang mo, pero yung na-pick up ko dun sa sharing mo na pati sa retreat, sumasama ka. Oo. Paano nagsimula sa iyo yung interest mo sa panalangin, Anong nakita mo? Anong ginagawa ba nila? Meron din, kunyari, yung nag-a-adoration chapel din. Tapos nakikita ko nagdadasal sila, ganyan. Rosaryo. Pero meron akong dalang children's book. Sabi lang ng nanay ko, pwede ka magdala ng 2 libro basta tungkol kay God. Yeah. Tapos dala ko tungkol sa animals kasi sabi ko, gawa din naman sila ni God. Yun, tapos nagbabasa ako kasi hindi pa naman ako magdasal. Pero ganon, punta kami sa chapel, ganyan magdadasal. Tapos, kasi Catholic school ako simula nursery, ganyan. So, tinuturuan magdasal, ganyan. Pero siguro, yung nagsimula talaga na sa akin talaga yung panalangin ko nung nag-college na ako. Kasi parang, kapag Catholic school ka, parang, oo, ginagawa mo kasi pinapagawa sa'yo. Pero kapag college ka na, wala naman ng required Yes, Oo, Catholic, Ateneo ako, pero hindi naman yun sinusubo sa'yo na pinipilit na kailangan gawin mo to, ganyan. Parang nandyan lang yung mga avenues. Napadpad ako sa campus ministry, tapos tumutulong ako, ganyan. Tapos, nung nagkaroon ng time na parang nagka-crisis ako sa faith, na parang, bakit ganyan? Si God, kasi pumunta kami sa Mount Mayon, disaster response kami. Nagbigay kami ng psychosocial support, ganyan. Ito ba yung nung Riming at Milenyo, nung 2006. Tapos nakita ko yung mga tao doon, sobrang thankful sila kay God. Sira-sira na yung bahay nila. Sabi ko, ano ba naman to? Si God, mahal ba niya yung mga tao? Tapos yung mga tao, paano nila mamahalin ng Diyos? Sinira na lahat, wala na yung pamilya niya, natabunan na ng lahar galing dun sa bundok, sa Mount Mayon, tapos mahal pa rin nila ang Diyos. So nagkaroon ako ng crisis na parang hindi ako nangungumunyon, ganyan, na parang nagsisimba ako kasi kailangan. Kailangan kasi syempre Catholic family, kailangan magsisimba ka. Pero hindi ako nangungumunyon kasi yun nga, nagkaroon ako ng crisis na parang hindi pwede yun. Tapos nagkaroon ako ng philo class. Kasi sa atin ngayon, marami, di ba, may philo class. Tapos, sinabi doon na yung pagkakaroon ng doubt, part yun ng faith. Correct. Parang, kapag nagkaroon ka ng doubt, yun pa yung mas all the more na yung faith mo nare-renew. Tapos sabi niya din na, sabi doon, kasi philosophy of religion yung klase. So, tamang-tama. Sino ba yung naging teacher mo doon? Si Sir Jovi Miroy. Hello, nanonood ka. Ayan. Yun. Tapos, sabi niya na, sabi doon na, may mga bagay na hindi mo mapapaliwanag. Yes. Pero, totoo. Tapos, sinabi pa doon sa klase na,
tingnan mo, ang dami-daming taong naniniwala sa Diyos. Paano mo malalaman kung, okay naman para sa kanila yung Diyos, di ba? So parang So medyo paano mo na paano yun? so parang yung crisis mo medyo na nasagot na Opo, nagkaroon ng nasagot na resolusyon. parang unti-unti bumalik ako, ganyan. Habang nagkikwento ka kanina ng crisis mo, yung mother mo parang nagugulat eh. Hindi ko alam yan nagka-crisis ka pala. Tapos, Pero magandang yun kasi hindi kailangan matakot. Huwag matakot sa ganun. Maganda yung nagtatanong, kahit yung doubt na sinabi mo nga, basta't huwag bibitaw. Kasi yung maganda doon, sa nangyari kay Jamie, kahit nung nagtatanong siya at yung hindi siya sigurado, para nagka-crazy siya, sisimba pa rin siya. Oo nga. Okay. Yun. Next question yung itong si San Ignacio de Loyola. San Ignacio. Ano yung just because of the Ateneo, kaya mo siya nakilala. Opo. At and he led you to CLC, the spiritual exercises. Yun ba yung nangyari sa'yo, Jamie? Si San Ignacio, una ko siya nakilala nung college, ganyan. Kasi syempre, binibrainwash ka nila, ganyan. Ateneo. Ito si San Ignacio, Ayan. ganyan. Talaga? Tapos, hindi ako nag-CLC nung college. Hindi, parang, wala lang. Hindi ko lang siya Akala ko nakita. mula college ka pa, Hindi CLC. po. Oo. Volunteer ako sa campus ministry. Student arm ng campus ministry. Tapos, yun, very Ignatian din, syempre, ang approach ng campus ministry na tinuruan nila kami yung mga ways of praying, ganyan na yung meditation, Syempre, nandun contemplation. Sino nandun? Si Sister? Si Sister Rayleigh. Yeah. Okay. So, yun, So natutunan mo yung yung tinuruan nila kami. Ignatian prayer. So, yung being men and women for others, yung spiritual companionship, yung companion with others, ganyan, di ba? Very Ignatian na magkakasama kayo sa journey, ganyan. Tapos, hindi ako CLC nung college. Wala, hindi ko lang siya nakita. Tapos, nung nagtatrabaho na ako, wala akong trabaho noon. Tapos sabi sa akin ng kaibigan ko, uy, may opening sa CLC, bagay ka doon. Sabi niya ganon. So, parang, sige, tingnan natin, ganyan. Tapos, sabi niya, tingnan lang natin, pero pagdating ko doon, job interview na. So, okay. Tapos yun, nagustuhan ko naman, ganyan, yung environment, napaka-family ng environment, walang pressures, ganyan. Tapos, inline pa siya sa gusto ko kasi formation work, spiritual formation work ang gusto kong trabaho. Kasi yun nga yung napagdaanan ko nung college na malaking proseso ng pagkatao ko ay nanggaling sa spiritual formation na sa campus ministry, ganyan. So sabi ko gusto ko mga trabaho either campus ministry or sa parish, catechist, ganyan. So talagang naano ka na. Akit talaga siya sa ganun. Tsaka na brainwashed. Na-brainwash na siya Sabi ni niya. San Ignacio de Loyola. Opo. Okay, yung tanong ko kasi ito malaking katanungan to sa akin din Si San Ignacio kasi iba yung kanyang yung prayer method Halimbawa, there's so much emphasis on silence. Di ba samantalang meron namang ibang spiritualities like yung charismatic spirituality na kayo sayaw, di ba? Kanta, di ba? Yung ganon. So yun, sa'yo, naging attractive ba yun sa'yo nung una ka nag-retreat na tahimik, di ba? Bale, una ko yung sa seniors retreat sa college kasi yung campus ministry nagbibigay ng seniors retreats. So, nag-8-day ako. Tapos, ang sarap-sarap ng silence, ganyan, na siguro hindi lang talaga para sa akin yung charismatic. Kasi na-try ko din yung charismatic. Masaya, ganyan, pero parang may kulang, nakukulangan ako. So, yung silence, parang ang sarap ng silence, nakakaginhawa, ganyan. Tapos, parang, minsan nga parang ayaw mo na umalis doon. Pero paano mo kinukumbinsi yung ibang mga kabataan na hindi okay to kasi marami ako nakakausap, silent retreat, sa high school na lang Pag sinabi namin, silent retreat, hindi mo na magdadaldalan, natatakot na di ba? Lalo na ngayon,
sa kate-text, kape-Facebook, 'di ba? Wala nang wala nang panahon para manahimik. Pero ikaw, paano mo kinukumbinsi yung mga kabataan? Actually, yung mga kabataan kasi ang original ko talagang trabaho sa CLC, youth formation. Tapos nagka-handle kami ng mga retreats and recollections ng mga high school to college. Ganyan. Tapos talagang merong hunger sila. Yeah. Meron silang hunger. Hindi man halata kasi parang napaka earphone sa tenga, text ng text, Facebook ng Facebook, Talaga, party ng ha? party. Pero pag nandun na sila, tatahimik sila kung kailangan. So, siguro, Pero, wag mo lang sigurong bibiglain na isang buong araw agad yung tahimik. Oo, dandahan. 15 minutes muna, tapos 1 hour, ganyan. Siguro talagang din sila, kasi itong ating impression natin na hindi sila marunong tumahimik. Ako, aminin ko talaga yun. Kasi nga impression yung ko, technology, di ba? Pero palagi ko, sa sinasabi ni Jamie, naghahanap lang din sila ng pagkakataon. Pagka ibinigay natin yung pagkakataon sa kanila, kaya din naman pala nila manahimik. At doon nila siguro matutuklasan na attractive din pala yung panalangin na nananahimik. Opo. Actually, meron din yung mga young professionals. Lately, yung mga Holy Week Ignatian retreats namin na silent retreats, dumadami yung mga young professionals na mga galing charismatic communities. Sabi nila, gusto namin itry yung Subukan, silence. manahimik naman. Ganyan. At nakikita mo sa evaluation nila pagkatapos, gustong-gusto nila na parang nakatulong sa amin. Tapos sabi nila, next year ulit, sa Holy Week ulit, magre-retreat kami ulit. Ganyan. So, Okay. yun. So, sandali lamang po, babalik tayo. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa spirituality ni San Ignacio. Samantala, ilang paalala lang po mula sa amin. Sa buhay panalangin ng mga kabataan. Nakakatawa pong sagot, pero sa survey po. Survey? Anong survey? Sige nga. Kasi, syempre, binibigyan po namin ng pre-retreat survey yung mga bata para alam namin kung paano ibibigay yung retreat, di ba? Kasi syempre, kailangan i-customize mo yan para fit para sa kanya. Okay. At nandun yung may mga tanong kayo, paano ka nagdarasal, ganyan. Maraming nagsasabi na through my own words, ganyan. Hindi lang yung mga memorized prayers, ganyan. Tapos, marami ding mga kapag evaluation naman, doon nila isusulat na maraming salamat po sa pagturo sa amin magdasal, ganyan. Maraming salamat po at na-experience ko yung ganitong panalangin. Tapos maraming sabi na sana meron pa ulit. Ayun. So, ganyan. that's good to know, na merong pagkagutom para sa buhay panalangin. Okay, tingnan natin kung yun yung sinasabi ng ating mga texters. Mukhang, ito sabi ni Gabi ng Paranaque, my 17-year-old son used to pray the Holy Rosary every night. But sadly, he is not with us anymore. He died last May. Wow, Holy Rosary every night. I guess, influential rin ang kanyang mga magulang. Nagdadasal po ang mga kabataan kung nagdadasal ang kanilang mga magulang. Ayan, si JR ng UST. Yun din yung kinuwento nga ni Jamie. At si Richard of San Jose, sa ngayon, ang mga kabataan, pagpasok ng simbahan, hindi nagdadasal, nagte-text. Okay, so, iba't ibang opinion. Sa'yo, Sister Bubbles. Dito naman, hindi sinabi kung sino siya. Mabibilang na lang ang mga kabataan na nagdadasal dahil na rin sa makabagong environment. Mas marami na yung oras nila sa mga gadgets, gaya ng computer, cellphone, PSP. Pero higit sa lahat, nasa mga magulang pa rin ang paggabay at paghubog sa mga anak. Galing naman kay Correct, I agree. Beth Zamora, I'm sure may mga batang nagdarasal, yung mga tinuturuan ng mga lola. Tapos mula kay AGC ng Pasay, para po sa akin, the growth of a person in the wholeness of life, which includes the spiritual, is always rooted in his basic foundations in the family. Yan, pamilya rin. Tapos, mula naman kay Eli Kiambao ng Tanay Rizal,
karamihan sa mga kabataan ngayon talaga pong nakalimutan ng magdasal bago matulog dahil din po siguro sa mga magulang na tamad at kulang sa pangaral sa Aray. kanilang mga anak. Magiging mga magulang din kayo. Hindi naman. Oo. Siguro paalala lang sa atin talaga na malaking bahagi ang pamilya. Oo, hindi natin maiaasa kahit pa pumapasok sa eskwela kasi minsan yung may ibang magulang sasabihin, dapat sa eskwelahan yan. Mas marami hong panahong iginugugol sa atin sa bahay, Yes, sa oo. pamilya ang ating mga anak. Kaya kailangan pa din ang ating paggabay. Okay. Sanay lang Bia na. Si Bia naman, marami raw mga nagfe-Facebook sa atin. Sanay lamang. Mga kapamilya, ang oras po natin, 8 minuto na lamang, ay alas 12 na ng hating gabi. Yes, Bian, ikaw, anong mga sinasabi ng mga nagfe-Facebook sa atin? Halo-halo po. Sabi po ni Raymundo, hindi na dahil maraming kaabalahan ngayon. Nag-agree naman dyan si Melvin Borromeo. Sabi niya, 4 out of 10 teenagers. Ba, meron siyang Oo, statistics. pero sabi ni King Asher Tamayo, 6 out of 10 teenagers naman. Sa kaya galing Ano ko kayo tao? Kanilang figures na to. figures. Oho, ito naman po mula kay Kings Peter Gabisay, tingin ko oo. Mula kay Alejandra Monchole, bihira na lang po, nagdarasal lang kadalasan pag may problema. Si Kaitin Gia, hindi daw ho lahat. Mula naman kay Chanda Saiko, nagdarasal pa naman po. Ang dami-dami na nagpe-Facebook sa'yo, ha? Kay Rodora Philip, depende po. Pero sa pamilya ko, lahat ng member ng teenagers sa family circle ko, lagi silang nagdadasal. Congratulations po. Kay Lintec, not all. Not all. Oho, not all. Ito po kay Vilma de los Santos, tingin ko po karamihan hindi. Kahit po magrosaryo, karamihan ay hindi alam, sad to say. Mula kay Orly Clemente, hindi nga nagsisimba, dasal pa kaya. Ayan. Tapos ito po, mula kay Alicia Menjola, the traditional way they do, kaya lang they are not being led to the prayer in an intimate way, so they can develop an intimate relationship with God. And oftentimes, they are left out of serious spiritual formation in a parish. So, ayun po. Anong masasabi mo dyan, Jamie? Ha? Halo-halo yung mga sagot ng ating mga texters at Facebookers. Actually, halo-halo nga po. Pero natutuwa ako doon yung sabi, siguro nagdadasal lang po pag may problema o kaya Pwede na may rin yun. kailangan. Parang napansin ko, kunyari pag yung sa chapel, sa college chapel, parang dumadami yung mga tao kapag malapit na mag-finals. Dumadami. Pero parang kung titingnan mo, at okay na rin yun. Okay rin. Yes. Correct. Diba? At kung yun ang magiging simula, okay pa rin yun. Okay pa rin yun. At kesa sa wala. At hindi lang mga kabataan yung ganyan, kahit mga adults, Natural naalala naman lang ang yun. Diyos. Pero okay lang yun. Natural naman yun sa Naalala ng isang Diyos banda. pag may problema, may Sana lang crisis. sana lang lumampas pa doon. Sa akin nga yung mga ganyan, parang yun yung paraan ng Diyos kinakalabit. Di ba? Para, alalahanin mo naman ako. Di ba? Pero yung naalala ko po nung high school, parang sinasabi sa amin nung philo teacher namin na yung problema na yan, hindi para ipaalala sa'yo na hindi para paalala ni Lord na nandyan siya, para maalala mo sa sarili mo na na kung gaano ka powerful si God. Parang ganun yung niya. Okay. Jamie, alimbawa, paano nyo, how do you conduct your recollections retreats, para sa mga young professionals at sa mga kabataan? Para sa mga kabataan po, ginagamit namin ng Usually, 2 days, 3 days ba? O... usually po, kapag yung schools kasi usually 1 whole day, or kapag yung mga 4th year na, yan na yung mga 3 days, ganyan. Or meron kami mga clients, depende, may 2 days overnight, ganyan. Iba-iba yung, depende sa kailangan ng client. Pero ang ginagamit namin usually, it's based on the spiritual exercises. on spiritual exercises. Pero sobrang condensed and usually on the love of God first week, ganyan. Pero dumadaplis na rin sa discipleship. Opo. Pero in other words, based pa rin sa dynamics ng spiritual exercises. Paano yun? Paano, halimbawa ngayon may nakikinig sa atin na kabataan, Jamie,
Tapos, ano siya, hindi nag-aaral. Pwede ba silang pumunta sa inyo, tumawag, gusto nilang mag-retreat? Paano gagawin nila? Opo, sige. Pwede naman, pwede kayong tumawag sa amin. Ang telephone number namin, 426-0075. O kaya pwedeng pwede ding mag-email sa amin. Okay. clcfi@admu.edu.ph. Tapos, pwede natin pag-usapan ano yung mga kailangan ninyo, ganyan. At yung mga grupo rin, or parishes, Yung mga pwedeng parishes. lumapit sa inyo. Huwag naman po kayo mag-alala kung wala kayong pera. Okay lang yan. Basta, Oo, magagawa ng paraan yun. magagawa natin ng paraan yan. Huwag Ang kayong importante, matakot na gusto wala nila. kayong pambayad. Oo. Kasi, Ano ulit? Oo. mission namin yan. Ang formation talagang gusto naming ibahagi. Kasi, yan ang natatanggap namin sa CLC at yan din gusto namin ipamahagi sa mga tao na makapag-retreat din sila at an affordable cost. Maranasan nila ang Ignatian retreat. Tsaka hindi lang hindi lang during Holy Week at Advent, kundi all year through. All year round. Pwedeng pwede yung tulungan yung mga tao makapag-retreat. Basta mag-gather kayo, kaya kayo magbarkada, ganyan, barkada kayo, pwede namin kayo bigyan ng recollection o kaya retreat. Matutulungan namin diba? kayo. Ulitin natin, madali lang numbers. Yung number mo tsaka yung Number, website. 426-0075. Tapos, ang email address, clcfi@admu, yun, Ateneo de Manila University, kaya admu.edu.ph. Okay. Siguro wrapping up na lang tayo. Wala na tayong masyadong oras, Sister Bubbles at Dian. Jamie, siguro ano yung kumbaga, kung may kausap ka ngayong kabataan, Yan. at kakausapin mo siya, sasabihin mo, mahalaga yung pagdarasal. Anong sasabihin mo? Para naman, parang feeling ko ako si Boy Abunda. What will you? Okay. May Mirror. Siguro, Bakit mahalaga ang pagdarasal? mahalaga ang pagdarasal kasi dyan mo talaga panghuhugutan yung lakas mo, ganyan na kung meron kang kailangan, meron kang gustong ibahagi, meron kang gustong o pag-isipan, ganyan, si God lang talaga makakatulong sa'yo, ganyan. And nakakatulong din yung barkada mo, mag-usap-usap kayo, pag-share ninyo, ito nangyari sa panalangin ko, ganyan. Siguro, ang pinaka-advice ko lang, examine. Diba? Yan. Kahit na yung sobrang simpleng examine lang na, saan mo nakita ang Diyos sa araw na ito? O kaya, saan mo gusto makita ang Diyos sa araw na ito? Bago ka matulog sa gabi, yun ang isipin mo. Yung dalawang bagay na yun, saan mo nakita ang Diyos simula sa pagising mo hanggang sa pagtulog mo? Saan mo nakita? Magandang yan. At saan mo gusto makita pa, kunyari yung mga nainis ka sa kaibigan mo, na traffic ka, ganyan. Saan mo gusto makita ang Diyos? Yun lang talaga ang panalangin ng examen. Yun lang yung super advice ko. Yan. Sobrang makakatulong. Tapos sa community mo, i-share ninyo ano yung mga bagay na yon. Kasi nakakatulong na meron kang sabi nga, di ba, companionship. Meron kang ka-companions in the journey. Okay. Well said, Yung mga para maikling lang doon sa mga nakikinig, yung sinasabing examen ni Jamie ay isang paraan ng panalangin mula sa tradisyong Ignatiano. Consciousness examen. Review. I-review mo lang yung pagbalik tanaw sa araw at makita kung nasaan ang Diyos doon. Saan mo siya nakatagpo. Saan mo nakatagpo at naranasan ng Diyos. Yan. Okay. Maraming salamat, Salamat din Jamie, po. hanggang sa ulitin. Maraming salamat, Salamat Jamie. po. Mabuhay kayo sa Pagpatuloy CLC. mo sana ang ginagawa mo. So, Salamat po. Thank you. nakangiti yung nanay mo. Approve na approve. Okay, so mabuhay ka at ang Christian Life community sa buong mundo. Maraming salamat at sa inyo rin pong mga nakinig, nag-text at nag-Facebook sa amin. Thank you very much for being with us. At hanggang sa susunod pong Sabado, magsama-sama ulit tayo for another session on the Ignatian Spirituality. At ako po ang inyong lingkod, Father Nono Alfonso. Sister Bubbles Bandoho. Bianca Oranciana. At kami po ang Usapang Kapatid. Kapatid.